Boy Bukid, wala nang intro-intro pa. Tara, panurin natin. Tara nga pala si Serno. Ang kasama ko, gumawa ng apoy. At saka si Hunatan. Maliwanag, si Hunatan. Ang kasama ko, gumawa ng apoy. Tulad ng sinabi ko kahapon, ipagpatuloy ko ang aking gawain. Kung paano. At saka ito pala ang gamitin ko pala sa paggawa ng apoy. Sabi ko. Parang matagal yata yan, pare. Oo nga eh. Kasi mahirap kasi gawin yan. So, ito nung sinabi ko kahapon, ipagpatuloy ko talaga kung paano gumawa ng apoy. Bakit tahimik ka? Hindi ka ba naniwala sa akin yung kinabi ko? Yung kung paano gumawa ng apoy? Ha? Ikaw, naniwala ka hindi? Naniwala ako. Talaga. Kasi ginagawin ng ninuno ko yan. Nangiya ka? Oo lang. Okay. Kasi ako, basta sinabi ko, totoo talaga hindi ako sinungaling tao eh. Excited na ba kayo makita ang apoy na galing sa sa kahoy? Ha? Oo. Sige. Medyo matagal-tagalan pa ata ito kasi hirap. Okay. Ito kasi noon, ito ang ginagawa ng mga manubo. Ginagaya ko lang. Kasi totoo kasi ito eh. Kaya hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin sa bukid kung walang doon. Kung wala kaming apoy. Halimbawa, yung mga lighter, ganon. Ito talagang ginagawa ko. So, ipinakita ko kung gaano ito. O kung paano yung apoy. So, kasamahan natin. Kung walang apoy sa manubo, yan ang ginagawa nila. Oo nga. Tama ka, itong ang ginawa nila. Malapit na. Ito ang ating pangtali, pre. Oo, yan ang gamitin para sa magawa ng apoy. Para sa apoy.
Okay. Okay, tapos na. Muntik ito matapos, no? Oo. Ito talagang ginagamit. So, ang gagawin dito, ganyan talaga yan. Ganyan, gano'n, gano'n. Walang uulan. Hindi natin alam kung matuloy ba to o hindi. Okay. Diba? Ito ang ginagawa ko talaga kung paano ito gawin. Kasi, alam niyo kasi kung bakit. Medyo mahirap talaga yun. Medyo matagal-tagalan talaga. Kasi, ito ang ginagawa ng mga katutubo noong unang panahon. Hanggang ngayon, alam pa rin ng mga ibang manubi. Siguro ako lang ang nakakalam ito kung paano ito gawin. So ngayon, butasan natin ng konti dito para malaman natin yung ano. Yan.